Magandang araw sa iyo. Naitanong mo na ba sa sarili mo, paano kung yung mismong birth certificate mo may sablay pala, maling pangalan o kaya maling kasarian? Tapos, mas grabe pa, meron ka pang pangalawang birth certificate. Tama nga yung detalye doon, pero sa ibang lugar naman nakarehistro. Oo nga. Paano ba tinitimbang ng batas yung karapatan mong itama yan laban sa, alam mo na, mga patakaran ng korte? Yan ang ating himayin ngayon. Sige, ang pag-uusapan natin isang kaso na medyo naging viral din to sa legal circles. Umabot to sa Korte Suprema. Republic of the Philippines versus Charlie Mentes Felix, aka Shirley Mentes Felix. Ito yung GR number 23371 na may petsang June 30, 2020. Tama? Tama, yan nga. Susubukan nating intindihin yung mga mahahalagang punto dito para sa iyo. Okay, sige. Simulan na natin tong paghimaymay. So, ang sitwasyon ni Charlie Felix, may dalawa siyang birth certificate. Oo. Yung una galing sa LCR ng Itogon Benguet. Ito yung may mga mali. Ano yung mga mali dun? Yung pangalan niya nakalagay Shirley, dapat Charlie. Tapos yung asarian, female, lalaki siya, so dapat male. Grabe. Pati apelyido. Oho, pati apelyado ng katay niya. Felix ang nakasulat, dapat Felix. Medyo malala yung errors, no? Oo nga. Tapos meron pa siyang pangalawa. Meron. Nakarehistro naman sa LCR ng Caranglan, Nueva Ecija. Dito, lahat ng detalya, tama na. Charlie, male, Felix. So yun dapat ang masusunod, di ba? Kaso anong problema? Ang problema, ito yung ginagamit niya palagi, yung taga Nueva Ecija. Pero nung kumuha siya ng record mula sa NSO na PSA ngayon, ang opisyal na inilabas nila, yung taga Benguet, yung may mali. Naku po, ang laking problema niyan sa mga official transactions. Imagine yung government record mo mali pala. Kaya nga. So, ang ginawa ni Charlie, nag-file siya ng petisyon sa RTC, sa Regional Trial Court ng La Trinidad, Benguet. Ano yung hiling niya sa korte? Dalawang hiling niya. Una, ipatama yung mga mali doon sa record niya sa LCR Itogon. Yung pangalan, kasarian, apelyido. Okay, makes sense. Ano yung pangalawa? Pangalawa, ipakansela na yung pangalawang birth certificate niya, yung nasa LCR Caranglan, Nueva Ecija. Para isa na lang ang record niya. Para luminaw na. Pero dito pumasok yung gobyerno, di ba? Yung OSG? Oo, dito pumasok yung Office of the Solicitor General. Tumutol sila. Sabi nila, teka muna. Bakit daw? Ano yung argumento nila? Ang sabi ng OSG, wala raw jurisdiction o kapangyarihan ng RTC ng Benguet para utusan ng LCR sa Nueva Ecija na magkansela ng birth certificate. Magkaibang lugar yun eh. Parang may punto rin sila doon, no? Kasi Benguet versus Nueva Ecija. Parang ganun nga ang initial na tingin. Sabi nila, kung gusto ni Charlie ipakancel yung record sa Nueva Ecija, dapat doon siya mag-file ng hiwalay na kaso. Nako, parang mas lalong hassle yun para kay Charlie. Dalawang kaso. Yun na nga. Pero despite the objection, pinagbigyan ng RTC yung petisyon ni Charlie. Parehong hiling niya, inapprove. Talaga? Pati yung pagpapakancel sa Nueva Ecija record? Tapos, umapela yung OSG sa Court of Appeals, sa CA. Pero ano nangyari? Kinatigan din ng CA yung desisyon ng RTC. Wow! Ano naman ang rason ng CA? Bakit okay lang daw na yung RTC Benguet ang mag-utos sa LCR Nueva Ecija? Sabi ng CA, yung pagpapakancel daw ng pangalawang record ay incidental lang. Kumbaga, kasama lang yun o bunga lang nung pangunahing hiling, which is yung pagtatama nung unang record. Parang secondary issue lang siya. Yan yung nga. At saka, para na rin daw maiwasan yung tinatawag na multiplicity of suits. Yung magsasampa ka pa ng maraming kaso para sa iisang layunin lang naman, mas practical na isahan na lang. Okay, gets ko na yung logic ng RTC at CA. So, umabot na to sa Korte Suprema. Ano yung pinaka-main issue na hinarap nila? Basically, dalawang malaking tanong. Una, tama ba ang CA na may jurisdiction nga ba ang RTC Benguet na saklawin pati yung LCR Nueva Ecija para sa cancellation? Yan yung jurisdiction issue. Ano yung pangalawa? Pangalawa,
Yung mga batas ba tulad ng RA 9048 at yung amendment niya, RA 10172. Ito yung mga batas na pwede nang sa LCR na lang magpatama ng clerical errors at pati gender. Inalis ba ng mga batas na to yung kapangyarihan ng RTC sa mga ganitong kaso? Dapat ba sa LCR muna dumaan si Charlie? Okay, mabigat yung mga tanong na yan. Ano ang naging final na hatol ng Korte Suprema? Pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng CA pabor kay Charlie Felix. So, may jurisdiction nga ang RTC Benguet? Oo. Sabi ng Korte Suprema, may kapangyarihan ng RTC Benguet. Ginamit nila yung tinatawag na Doctrine of Ancillary Jurisdiction. Ano yon? Paki-explain nga ng simple? Parang ganito, kung ang korte may kapangyarihan sa main issue, yung pagtama ng record sa Benguet, kasama na rin sa kapangyarihan niya yung pagresolba sa mga related o kaakibat na issue tulad nung pag-cancel ng record sa Nueva Ecija. Para isang usapan na lang, hindi na kailangan ng hiwalay na kaso. Ah, parang package deal. Mas efficient nga naman. Eksakto, mas praktikal. Isa pa, sabi nila, ang petition for correction daw ay isang action in rem. Action in rem? Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang desisyon ng korte dito ay hindi lang para sa mga partito kay Charlie at sa OSG, kundi may epekto ito sa buong mundo, binding sa lahat. Kasama na ang LCR Nueva Ecija na nabigyan naman daw ng kaukulang notisa. Okay, malinaw yon. So, valid yung utos ng RTC Benguet. At tama rin yung CA tungkol sa multiplicity of suits. Oo, kinuntsa rin ng Korte Suprema yung idea ng pag-file ng hiwalay na kaso. Labag daw yon sa rule against multiplicity of suits. Ayaw ng batas na pinapahirapan pa ang tao sa pag-file ng maraming kaso kung pwede namang pag-isahin. Makes perfect sense. Paano naman yung pangalawang issue? Yung tungkol sa RA 9048 at RA 10172. Hindi ba dapat dumaan muna si Charlie sa LCR para itama yung mga error bago siya pumunta sa korte? Magandang tanong yan. Nilinaw din yan ng Korte Suprema. Sabi nila, yung RA 9048 at RA 1072, nagbigay lang sila ng alternatibong paraan, isang administrative process. Pero hindi nito inalis yung original na jurisdiction ng mga RTC sa mga kasong ganito. Ah, so option lang pala yung LCR process. Pwede pa rin sa korte. Pwede pa rin. Totoo, merong prinsipyo ng exhaustion of administrative remedies. Dapat subukan mo muna yung admin process bago ka pumunta sa korte. Pero, sabi ng SC, hindi ito absoluto. Paano naging hindi absoluto sa kaso ni Charlie? Una, nung nag-file si Charlie noong 2007, yung RA 9048 noon, hindi pa sakop yung pagtama ng sex o kasarian. Clerical errors lang. Yung pagtama ng sex, naidagdag lang yan nung nagkaroon ng RA 1072 noong 2012. So nung nag-file siya, korte lang talaga ang pwede magpatama ng kasarian niya. Ah, timing issue pala. Panig, yung OSG, sa tamang oras at paraan sa simula pa lang ng kaso sa RTC, parang na-waive na nila yung objection na yon. Hindi na pwedeng gamiting basehan para i-dismiss yung kaso. Hindi raw ito usapin ng jurisdiction ng korte, kundi ng cause of action. Ang galing ng paliwanag, so talagang komprehensibo yung naging desisyon ng Korte Suprema. Pinakita nila kung paano binabalanse yung mga technical rules at yung, alam mo na, practical na pangangailangan ng tao. Tama ka dyan. Importante itong kaso na to kasi nagbibigay linaw sa proseso. So para i-summarize natin para sa mga nakikinig, ano yung mga key legal doctrines or principles na natutunan natin dito? Okay, sige. Una, yung Doctrine of Ancillary Jurisdiction. Kapangyarihan ng korte na desisyonan pati yung mga kaugnay na issue. Pangalawa, Action in rem. Yung desisyon ay may bisa sa lahat, hindi lang sa parties involved. pangatlo, Rule against multiplicity of suits. Iwasan ang pagsasampa ng maraming kaso para sa isang goal lang. at pang-apat, Exhaustion of administrative remedies. Mahalaga na subukan muna ang admin process kung meron at sapat. Pero hindi ito laging required o absolutong hadlang para dumulog sa korte. May mga exceptions.
Napakalinaw niyan. Nakakaisip talaga no, para sa iyo na nakikinig. Ano kaya ang masasabi mo? Sa tingin mo ba sapat na yung ganitong mga desisyon ng Korte Suprema para mapadali ang buhay ng mga taong may katulad na problema? O baka kailangan pa ng pagbabago mismo sa batas? O siguro sa rules of court para mas streamline pa ang proseso? O nga, ano sa tingin mo? Mag-iwan ka ng komento sa baba. Gusto naming marinig ang iyong pananaw. At kung nakatulong sa'yo itong pagtalakay natin, paki-favorite na rin. At syempre, para hindi mo mamiss ang mga susunod pa nating paghimaymay ng iba't ibang kaso at usapin, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.